Kapag kumabak ka namin sinasamba ngayong gabi. At Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, wala kami ibang gagawin kundi magpuri at sumamba sa iyo, Panginoon, sa iyong dakilang ngalan, Panginoon. At tunay nga, sa iba namin inaalay na lahat ng aming gagawin ngayong gabi. At maging Panginoon, sa magtuturo ngayong gabi, Panginoon, itago niyo po siya sa kanyang likuran, Lord God. Tunay nga na ikaw ang makita, Panginoon. Ikaw ang maitaas, Panginoon. At patunay nga, Lord God, na ang iyong salita, Lord God, ay tumago sa aming mga puso't damdamin, Lord God. Na magkaroon, Lord God, na mapupulot na revelation mula sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay narito ngayong gabi para magsumamba, magpasalamat at magpuri sa ating Diyos na buhay. Kung ano po yung mga pinagdadaanan natin sa buhay po natin. Huwag po tayong mangamba, huwag po tayong mabalisa, huwag tayong malungkot, at higit sa lahat, huwag tayong matakot dahil kasama natin ang Diyos. Amen! Sabay-sabay po tayo magpasalamat at magpuri sa Diyos na buhay! Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako susunod. Kasama natin ang Diyos. Hindi ako mangangamba, hindi ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Hindi ako malulungkot, hindi ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Hey! Dumaan man ako sa ilog, dumaan ako sa ilog, hindi ako malulungkot. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Hindi ako mangangamba, hindi ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Hindi ako malulungkot, hindi ako matatakot. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Amen.
gabi pong ito, patuloy po kami lumalapit sa iyong harapan, Lord God. At sa patuloy namin na pag-awit sa iyo, Panginoon. Lord, we will declare, amin pong ipapahayag, Panginoon, sa aming mga buhay kung gaano ka kabuti sa amin. Lord, bawat araw na iyong binigay sa amin, O Diyos, nararanasan namin kung gaano ka kabuti sa amin. At sa lahat ng iyong pagpapala, sa buhay, sa hangin na iyong binibigay sa bawat isa sa amin. Kaya sa gabi pong ito, O Diyos, kaya aming aawitan, kaya aming sasambahin ng buong puso, Panginoon. Tunay, O Diyos, na napakabuti mo. Wala kang katulad, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw.
salamat, O Diyos, sa gabi pong ito, Panginoon. Na iyong presensya, O Diyos, ay narito sa aming kalagitnaan. Tunay na kumikilos sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, patuloy naming dinideklara, Panginoon, na napakabuti mo sa aming buhay at wala kang katulad, Panginoon. Lord God, sa gabi pong ito, sa pakikinig namin, O Diyos, ng iyong salita, O Diyos. Lord God, ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Panginoon, ay handa na magpaturo sa iyong mga salita, Panginoon, sa gabi pong ito, Lord God. Patuloy mong iparanas sa amin, O Diyos, ang iyong presensya. Patuloy kang mangusap, Panginoon, sa iyong mga anak sa gabi pong ito. Maraming salamat, O Diyos. We thank you for your Holy Spirit, Panginoon, na narito sa aming kalagitnaan, Lord God. We thank you, Jesus. We give you all the highest praise, the highest worship, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise sound. Amen. Purihin po ang Panginoon ngayong gabing ito. Tunay nga po na katulad ng inawit natin na tanging ang Diyos lamang po natin, ang nag-iisang Diyos at wala siyang katulad. Amen. Kaya sa gabi pong ito, let's give thanks to our God. Sabi nga po sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks to the Lord. Sabi nga po, in all circumstances, ano man daw po yung ating circumstansya sa buhay, we can give thanks to our God. Amen po. Sabi nga po, for this is the will of God in Christ Jesus. It is the will of God po sa ating mga buhay. Amen. Na tayo po ay magpasalamat sa Kanya. Na sabi nga po, sabi po sa Psalms 107 verse 1, oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. So alam ko po na ang bawat isa sa atin ay patuloy nating nararanasan ang kabutihan po ng Diyos sa atin pong mga buhay. Amen po ba? Ang kanyang kadakilaan. Sabi nga po, if it is not by the goodness of God, if it is not by His kindness, His mercy, His love, sabi nga po dun sa isang awitin, where will I be? Diba? Nasaan po kaya tayo? Kung hindi dahil sa kabutihan, sa kadakilaan, sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po, sa gabi pong ito, sino po ang unang gustong magbigay ng papuri at pasasalamat po sa ating Diyos? Sino po ang handang ihayag ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay? Sabi nga po, let's give thanks to our God in all our circumstances. Sabi nga po, ano man po yung circumstances natin, we can give thanks to the Lord. Amen. Meron po ba na gustong tumayo at magpasalamat sa Diyos ngayong gabi pong ito? Sabi nga po, ang ating pagpapasalamat sa Kanya ay Kanyang kalooban. It is the will of God. So, ayan. So, sige po, pangunahan ko na po muna. So, I praise God na, yun nga po, as we declared again 3-day fast po nitong month of Feb, I really thank the Lord for the supernatural strength na patuloy niya pong pinagkakaloob. Kumbaga, marami pong kailangan gawin, ginagawa, at yun nga po, may mga inaasikaso mga bata. Pero sabi nga po, if we depend on the Lord, yung sa kalakasan niya, we will be able to have that strength na nanggagaling din po sa Kanya. Kaya purihin po ang Panginoon na yun nga po, it's our last day of fast ngayong araw na to. So, I thank the Lord na He sustained me po for these 3 days. At yun nga po, patuloy siyang nagpapakilala in a new way, in His own very special way sa akin pong buhay. So, I really thank the Lord na yun nga po, tunay na buhay po ang Diyos sa akin pong buhay. At another thing na gusto ko rin pong ipagpasalamat sa Lord na yun nga po, isang na banggit ko nung one time na nagturo po ako regarding dun sa sugat ko po. Ano na po siya, healed na. Kahit ako po na-amaze kasi nung pong talagang unlucky po ng kumbaga parang nung butas nung naging sugat ko. Pero yun nga po, kumbaga, talagang sabi ko nga nakaka-amaze yung paglikha ni Lord sa katawan po natin. Kasi, kumbaga, create ni God yung katawan natin na it can heal itself. Di ba po, na kumbaga, parang additional na tulong po yung mga gamot,
di ba po, yung mga binibigay ng doktor o yung mga antibiotics, mga ano. Pero, kumbaga, doon po ako sobrang natuwa na amaze na parang, kumbaga, yung unti-unti siyang nag-heal na yun nga po, kumbaga yung nagko-close siya na yun nga po, kumbaga bumalik yung ano po, yung balat ko dun sa dati niyang pwesto na parang na-amaze lang po, nakaka-amaze lang po that indeed our God is a our great healer, and yun nga po talagang pinapakita niya po na talagang pag sa Kanya po tayo lagi dumedepende, sa Kanya tayo umaasa, pinapakita niya po ang Kanyang kadakilaan sa ating mga buhay. Kaya I really thank the Lord na yun nga po, kumbaga healed na po yung sugat ko. At praise God, mag-1 month na ngayong February 11 kasi January 11 po yun kung na-start, yung nakapayong kumbaga dun siya nag-start. Pero still, the Lord is good at yun nga po, napakabuti po ng Panginoon. At another thing, yun nga po, isang lagi ko pong pinagpapasalamat sa Lord, yung pong kabutihan niya, kadakilaan niya sa amin pong pamilya, and even yun nga po, for providing all our needs according to His riches in glory through our Lord Christ Jesus. Na talaga pong hindi nagpapabaya si Lord, na hindi po, kumbaga, every day po ng buhay is yun nga po, yung hininga na lang, yung magandang kalusugan is a really great blessing po from the Lord. At yun nga rin po, yung kagalingan din po ng mga bata ni Azel, ni Asher sa ubo, kumbaga, they were healed. Kumbaga, lagi ko pong kine-claim yung kagalingan ni Lord sa buhay nila. At yun nga po, lately, hindi ko na sila masyado pong naririnig na umubo. Kaya thank you, Lord. Talagang siya yung atin pong great healer, great doctor, and great deliverer. So, to God be all the glory. Sa pangalawa pong pagkakataon, who wants to declare the goodness, the greatness of our God? Meron po ba? Sa ating po mga kasama sa live streaming, baka po meron po kayong testimony. You can share it po sa ating comment section. Pwede nyo pong i-share ano po ang kabutihan ni Lord sa inyo pong mga buhay. Amen po. Sa ating po kalagitnaan, meron pa po ba? Buhay po ba ang Diyos sa inyong buhay? Kung buhay po sila sa buhay nyo, dapat may ginagawa po siya sa araw ng ating buhay. Amen po. Unless na lang na hindi natin nakikita yung kabutihan ni Lord sa buhay natin, talagang wala tayo ite-testify. Pero po pag nakikita natin, liit na bagay, praise. Bakit po nawawala ang ating sound? Ay, sabi nga po, makikita natin that indeed, our God is good. Amen, amen. Magtatawag na, ayan, si Mami Yam. So, purihin pong Panginoon, na-convict si Mami Yam. So, palakpakan po natin si Lord sa buhay po ni Mami Yam. First time po ni Mami Yam tatayo dito. And it's it's a great privilege to declare the goodness of God. Amen. Tinulak ako ng Holy Spirit. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Ito na nga. Ito yung weakness ko talaga. Napakadami nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Hindi naman kailangan extravagante. Si Jeremiah, tinatawanan ako. Yung pagising pa lang natin sa umaga, dapat ipagpasalamat na natin sa Panginoon dahil binigyan tayo ng panibagong pag-asa, panibagong buhay, panibagong hininga. Yun pa lang, dapat na natin ipagpasalamat. At saka yung dun sa 3 days fasting natin, nakasurvive din ako doon. anong ginawa ko doon pero ang pinasting ko lang doon yung morning yung breakfast. Though hindi naman ako nagtitake ng dinner, pero the Holy Spirit talaga yung pinag-pray ko na tulungan niya ako doon sa mga na yun. Kasi di ba minsan nakaka-tempt? Talaga nakaka-tempt. Pero pagka nagpag-guide ka sa Holy Spirit at saka yung sigad ang kasama mo, at saka yung kung may goal ka, kakayanin mo yun Not by your own. Kasama natin ang Diyos doon sa nilalakaran natin na yun. Anak ko. Eto na nga pa.
Ikaw na anak, continuation. Hindi, weakness ko talaga to. Anak ko, rescue. May continuation. Kasi kwento naman ni Mami sa akin yung testimony niya about dun sa ano nga na sinustain siya ng Panginoon dun sa, syempre dun sa prayer and fasting. Ang kanyang prayer focus talaga dun is yung healing ni Ellie, which is, praise God, miraculously, wala na pong dengue si Ellie, negative na po siya sa dengue. Miracle po yun ng Panginoon, and we really thank the Lord kasi sabi rin po kasi hindi po siya kinonfine. Nag-decide po si ate na outpatient na lang si Ellie kasi nga po marami ring mga sakit na nasa loob ng hospital. And praise God kasi malakas naman po yung pamangkin ko, and yung laboratory niya everyday rin po, and pati rin po yung doctor's visit everyday rin po yun. And hindi po siya nawalan ng ganang sa pagkain, praise God. Yun po yung pinaka-importante, yung pag-inom ng mga fluid, yun po kasi yung importante rin eh. Kaya talagang ang Panginoon ang kumilos sa buhay ni Ellie kasi usually sa mga ganong cases, nawawalan ng gana, pinipilit yung mga bata na painumin, pakainin, and yung mga blood testing everyday din po yun. Hindi umiiyak si Ellie. So, pag feeling proud talaga siya na hindi talaga siya umiiyak every time na nagdo-doctor's visit. And si Lord talaga ang kumilos nun. We really believe na. And parang mga 2 days after mag-positive ni Ellie sa dengue, negative na siya agad-agad. So, praise God. 3-day fasting talaga yon, di ba po ba? So yon, praise God. To Him alone, all the glory. Amen. Tunay nga po na buhay po ang ating Diyos. Amen. Sabi nga po, distance is not a hindrance po sa Panginoon, that every time we come to Him, and especially po pag nag-aayuno po tayo, di ba, we fast. Kasi, kumbaga, we deprive our flesh, pero yun nga po, pinalalakas natin ang ating spirit. So, praise God po, and congrats, Mami Yam, na nakasurvive tayo sa 3 days fast. At I pray na yung mga kasama rin po natin na nag-fast is we became talagang faithful po sa Panginoon. Totoo po yung sinabi ni Mami Yam na minsan nakaka-tempt. Lalo na po pag ikaw yung nagluluto, no? Ikaw yung nagpre-prepare ng food. Natitikman mo, ay, oo nga pala, nakafast ako. Tapos kanina rin po, pinapakain ko yung mga bata. Habang pinapakain ko po, sabi ko po kay Asiel, anak, pengi, ayaw nga pala, nakafast ako, sige, say na. Para po, kumbaga, yun nga po, if we just allow talaga ang Holy Spirit na talagang i-guide tayo, He will really guide us. And praise God, na yun nga po, kumilos po ang Panginoon sa buhay ni Ellie. Si Ellie po ang bunsong anak po nung panganay po ni Mami Yam, ni Raylene. So, purihin po ang Panginoon. Truly, our God is our great healer, our great deliverer. At tunay nga po na He is our great physician. Amen po. Salamat po sa Lord sa kagalingan niya sa buhay ni Ellie. So, sa pangatlo pong pagkakataon, sino pa po ang gustong magbigay ng kapurihan sa ating Diyos for what He has done sa kanya pong buhay or sa kanyang pamilya? Amen. Meron pa po ba? Roll call na po ba tayo? Dahil nagtatawag si Will, tawagin po natin si Wilfredo. Excited na po yan. Alam niyo po ba for ilang years, di ba? After 5 years. Uli ka dito, i-testify mo yung kabutihan ni Lord at makakauwi ka sa inyo. Amen. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa opportunity nga na binigyan niya ako ng pagkakataon na umuwi. Pero ayaw ko umuwi eh. Kasi mas dito yung ko. Kasi pag dandun kasi ako, mas malapit ako sa temptation, yung sa mga barkada ko. Alam ko kasi yung sarili ko na hindi pa ako handa talaga. Kahit na, mo yun, na konting lang, matitempt ka na, or maano ka na sa mga bagay na makamundo. Pero, thank God kasi inalaw ng Lord na, yun na, sabi ko, pag
uuwi ako, makauwi ako doon, si Lord ang gagawa ng paraan kasi ganun ako lagi eh. Na pag may gusto ko or may dinisire ako, pag ganun, si Lord ang magbibigay ng way para mapunta ako doon or magkakaroon ng ganun, katulad sa mga bagay na dinidesire ko, nagkakaroon ako, na wala naman akong yung income na talaga, yung trabaho, ganito. Pero nakukuha ko siya, na ko siya. Kasi sabi ko, si Lord naman ang provider, a great provider. Pero minsan nga, hindi, tatawa ko katira. Sabi niya, buraot mo talaga. Ang tawag noon, Holy Bura. Kaya papasalamat ako kay Lord kasi nga pinapaligiran din ako ng mga tao na mababuraot. Hindi, siyempre, ang Lord naman talaga ang gumagamit eh. Siya ang nagbibigay, siya ang naglalapit sa'yo sa mga tao na handang tumulong sa'yo, handang gumabay, handang magbigay kung ano man yung dinidesire ng puso. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil 4 years, yun nga, makakauwi ako. Ngayon na yung ano pa nga lang eh. Nung nalaman ko na uwi ako, nanaginip na ako agad. Baga talagang excited na talaga kasi yung aeroplano, lilipad pa lang. Tapos ilang segundo nang nasa ang aeroplano, dumaan na ng kalsada talaga. Parang SLEX, nang mamadali. Nagulat ako, ba't kalsada na to? Aeroplano sinakyan ko. Nagmamadali ng lumanding eh. Kaya sabi ko, talagang uwing-uwi na ako Pero sabi ko, si Lord naman ang magbibigay ng way. Ipapasyahan niya yun pero lang naman yun, saglit lang. Pero gusto kong umuwi pero ayoko din yung sobrang tagal. Kasi alam mo naman, ganyan. Kasi nung umuwi ako, nung nakaraan, 1 buwan kami, ang nangyari, ang nangyari sa akin noon, hindi na ako umuwi ng bahay. Doon ako sa barkada ko, sa Ang ginawa ng tatay ko, kinuha na ako ng ticket agad. Kumuha siya ng ticket para bumalik kasi alam niya kung anong mangyayari. Kaya, yun nga. Kaya ngayon, pinagpe-pray ko din yung na si Marco nga mabalik. Kasi nga, bumalik na naman. Sabi ko, si Lord nang bahala sa'yo. Kasi, na kami, nakailang advice na kami sa'yo. Sabi ni Mama, iyak na iyak si Mama kasi bumabalik na naman sa gawain niya. Na alam naman yung kakalaya lang niya, tapos bumalik na naman. Pero ewan ko, kung pag-uwi ko doon, kung sasama sa akin, kung kasi may may girlfriend, hindi naman na Kasi may girlfriend na doon, tapos doon nakatira doon sa girlfriend niya. Ang nangyari, malis siya sa bahay na naman. Bahala ng Lord sa kanya. Kaya, pinapasalamat ko pa din sa Lord kasi andun pa rin katatagan ng nanay, tatay ko. Kasi yung nandun ako yung talagang kaya umalis sila dahil sa akin. Kasi sobrang lulong na ako. Iniwan ako doon. Tapos doon ko na-realize na mali nga yung tinawa ko. Kaya thank God kasi ang Lord nga, doon ko nalalaman na all things work together for good. Talagang idugtong-dugtong niya ang lahat ng bagay para ikabubuti, ikakaayos ng buhay mo. Pero nasa sa atin pa din kung i-accept pa din natin. Kaya salamat sa Lord at dahil hindi siya pabaya, hindi ako nagugutom, hindi ako At saka yung sa nararamdaman ko, lagi nga yung, di ba, nung nakaraan, bigla akong nahihilo. Ay, hindi naman, parang nahihilo. Pero ganun. Pero praise God, hindi ko na siya ganong nararamdaman. Kasi sa isip talaga eh. Yun yung pag yung nag-fasting na yun yung binind ko talaga na pinaalis ko sa mind ko. Kasi minsan pag bigla ko maisip, ang nararamdaman ko, para akong nananaginip. Bago ba naramdaman nyo yun, sabihin nyo, ang weird talaga. Parang alam mo yun na wala kang maramdaman sa sarili mo. Pero ganun. Kaya minsan, nahiga ako, bigla akong umiiyak. Bigla akong napapaluha, talaga umiiyak ako na walang dahilan. Kaya sabi ko, Lord, ba't ganito yung nangyayari sa akin? Naglilingkod naman ako sa iyo. Gumagawa naman ako ng Pero yun nga, hindi mo masasabing healer ang Diyos kung di mangyayari sa buhay mo yun. Kaya ang weird talaga, lahat ng naramdaman ko, sakit ng dito ko, sakit ng bato ko, lahat. Lahat ng naiisip ko, sumasakit. O nga, totoo. Limbawa, dito, baka may sakit ako sa tawag dito, sa pantog ba yun?
bigla siyang sumasakit talaga. Sabi ko, kaya nasa isip din kasi, kaya nagkakasakit din ng tao. Kaya yun yung binain ko. Kaya iniyak ko sa Lord, Lord, gusto ko talagang maalis to, makalaya ako dito. Kasi hindi siya nakakatulong sa akin eh. Pero inano ko yung mind ko na inalaw ng Lord para masabing talagang siya ang dakilang manggagamot. Kaya yun nga, ngayon, praise God, kasi hindi ko na siya ganong nararamdaman. At saka parang pagtulog ko, hindi na ako yung balisa. Yung pagtulog ko, parang tumatakbo pa yung isipan ko. Kaya yun, doon ko talaga na grabe si Lord. At saka hindi siya pabaya, hindi talaga ako pinapabayaan. Sa lahat ng ginagawa ko, siyang nagbibigay talaga ng strength, ng kalakasan, maging sa mga ideas, kung paano gawin mo isang mga bagay. Kaya lagi ko sinasabi, siya lagi ang sentro eh. Siya ang nagbibigay talaga lagi ng kaalaman, karunungan. Kasi lahat ng yung ginagawa namin sa labas, hindi ko alam yan eh. Hindi ko naman pinag-aralan yan. Pero yung pagtitignan mo, ang Lord ang mag-guide sa'yo, ito gawin. Biglang bumaano lang sa'yo, siya talagang magbibigay siya ng wisdom na ito, unahin mo, ito ang gagawin mo, ito ganyan. Kaya pag iaasa mo sa Lord, ang lahat ng bagay na hindi mo alam na nagagawa mo. Pero yung dati, nung nagsasabu ako, lahat ng bagay nagagawa ko. Pero nasisira. Yung TV namin, hindi sira, inayos ko. Nasira tuloy. yung TV na ang lupit, ang galingan ng switch ng ginawa ko ng TV namin sa kapitbahay namin. Kasi switch ng ilaw. Switch talaga ng ilaw, literal. Nagulat siya. Kaya ganun. Yun ang kaibahan naman, yung ganun. Kaya doon din ako kasi iba pag nasa Diyos ka, iba pag nasa Lord ka. Ako magsasabi sa'yo, iba pag nasa Lord ka talaga. Kaya walang iba tayong pananaligan, wala tayong ibang aasahan yung hindi ang Diyos lang na dakila. Kaya lagi kong dinideclare, dakila ka, mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya yun lang, parang nagturo na ako. Praise God. Amen. Offering na daw. Excited na si Will. Nagbibisaya na. Tumatawa si Maya. Amen. So, purin pong Panginoon sa buhay ni Will na mga December yun, no? Nagtatanong po siya, magkano daw po kaya ang pamasahe pa uwi sa kanila. Nagpapacheck po siya, November, December. Nagpapacheck po siya, magkano daw yung kaya ang airfare, ganyan. Pero sabi nga po, pag talagang perfect time ni Lord at talaga pong will niya, yun nga po, nalibre pa siya sa pamasahe sa pag-uwi niya po. At hindi lang siya uuwi, may mission pa po silang gagawin doon kasama sila Bishop. At yun nga po, alam po natin na talagang katulad ng binanggit po ni Will that all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. Kaya po, yan, sa gabi pong ito, alam ko po na excited na ulit yung atin pong tagapagturo ngayon, ha? Iikot. Next week na yung iba. Ayan, so let's prepare our hearts to hear the word of God. At alam po natin na ang Diyos ang mangungusap po sa bawat isa sa atin ngayong gabing ito. Tawagin na po natin si Sister Mariel Pocong. Praise God. Ayan. Medyo malakas. Ayan po, magandang gabi po sa bawat isa. Parang wala po tayong kain ah. Magandang gabi po sa bawat isa. Ay, naka-fasting nga pala. Ayan po. So, magpapasalamat din po ako sa Panginoon. Ayun nga po, I thank God po for this opportunity nga po na muli po na makapag-share. For ilang months din po kung hindi umiiwas sa mga gantong po. And gusto ko magpasalamat sa Lord kasi ayun nga po, na sa buong February po is hindi po ako nag-sick leave sa work kasi ayun nga po, malakas po yung aking katawan, hindi po ako tinatamaan ng sipon, ubo. And ayun po, praying pa rin po sa Panginoon for health,
Ang lamig. Ano po, and ayun po, for protection din po ng Panginoon sa akin tuwing nagtatrabaho po ako. So, ngayon po, dako po tayo sa salita po ng ating Panginoon. So this month po, may panibago po ulit tayong theme. And about po yun sa God's calling, God's purpose, and God's grace. And yung verse po na binigay po ni God kay Bishop is makikita po natin sa 2 Timothy chapter 1, verse 9. Sabi po dito, "For God hath saved us and called us to live a holy life. He did this not because we deserved it, but because that was His plan from before the beginning of time, to show us His grace through Christ Jesus." So, ito daw po yung, ang sabi po dito sa verse po na to, ito po yung dahilan kung bakit po tayo tinawag po ng Panginoon, niligtas po tayo from our sin. It is for us to live a holy life. And ayun nga po, gawin po natin yung nais po ng ating Panginoon. So ang purpose po ng calling ng bawat isa, it's either we are called para po stretch forward or iparanas po yung love ng ating Panginoon, yung care, and especially po to live our lives in such a way that we point the power of the gospel. So sa bawat calling po ng ating Panginoon, sa bawat isa, ang purpose lamang po niyan is yung calling po na yon, lagi pong magpo-point yon sa kapurihan ng ating Panginoon. And tayo po, lahat po tayo dito ay niligtas na, amen? Amen. So lahat po tayo may calling. Yung iba po, alam na nila. Yung iba, dinidiscover pa po nila, hinihingi pa po nila sa Lord. Pero, ayun nga po, lahat tayo may calling. And lahat din po tayo may different response. Para example po, sa cellphone natin, pag may tumatawag, pag kilala po natin yung number na yun, example, nakaregister yung pangalan na yun, si mama, si papa, kapatid po natin, ano po yung response natin? Sabi, hello, kumbaga maamo yung boses natin. Pag hindi natin kilala, di ba po, minsan, patanong yung response natin, hello, parang gano'n, hindi po tayo sigurado kung sino yon. And lalo na pag ang tumatawag sa atin is hindi natin gusto or kagalit natin, hello, hello, mga galit, gano'n di ba yung response? So, may iba-ibang response tayo sa mga tawag sa phone natin. And same din po sa pagkakatawag natin sa ating Panginoon. May different response din po tayo. Kaya po, yung i-share ko po ngayon, pinagatan ko po siyang the call and response. So sa gabi pong ito, pag-aaralan po natin yung 3 characters po sa Bible na tinawag po sila ng Panginoon and they have different response din po sa calling ng Panginoon sa kanilang buhay. So, ang number 1 response po natin is the denial response. So, pag sinabing denial, it means nagde-deny ka. You deny or you refuse. Meron kang rejection dun sa calling na yon. So, itong response po na to, once na na-receive mo yung calling na yon, no agad ang sagot mo. Example po natin dito na character sa Bible, makikita po natin sa Jonah chapter 1, verse 2 to 3. So sa buhay po ni Jonah, si Jonah po, alam ko, kilala po natin to, especially mga bata po kasi ito po yung tinuturo natin sa kanila. So sabi po dito sa verse 2 to 3, sabi po, "Get up and go to the great city of Nineveh. Announce my judgment against it because I have seen how wicked its people are." But Jonah got up and went in the opposite direction to get away from the Lord. He went down to the port of Joppa, where he found a ship leaving for Tarshish. He bought a ticket and went on board, hoping to escape from the Lord by sailing to Tarshish. So ito po, ang calling po ni God kay Jonah is pumunta po sa Nineveh para po i-preach yung judgment and para po mag-repent ang mga tao sa Nineveh sa mga kasalanan po nila. Pero, ayun nga po, dahil ito si Jonah po, may hatred po siya sa Nineveh, ang ginawa niya po, ang sabi po dito, "But Jonah got up and went in the opposite direction." So, agad po na naging response ni Jonah dun sa calling ng Panginoon is, ayun nga po, no. Kumbaga, dininay niya, ayaw niya pong tanggapin yung calling sa kanya ng Panginoon and umalis po siya dun sa calling ng Panginoon and he tried to get away from the Lord. Pero kung babasahin po natin yung verse 4, ang sabi po dito, "But the Lord hurled a powerful wind over the sea,
causing a violent storm that threatened to break the ship apart. So ito po yung nangyari dahil nga po lumayo si Jonah dun sa calling ng Panginoon. Di ba po, nagkaroon ng problema dun sa sinasakyan niya na pati yung mga tao sa paligid niya naapektuhan po. And ayun nga po, to cut the story short, para ang naging solution po para doon is kailangan po siyang itapon dun sa barkong yon para po maligtas yung mga tao. And sabi po dito sa verse 17, "Now the Lord had arranged for a great fish to swallow Jonah. And Jonah was inside the fish for 3 days and 3 nights." So dito po sa 3 days and 3 nights, ayun nga po, nag-pray po siya sa Panginoon, nag-soak po siya sa Panginoon. And after po neto, ang lugar po na binato siya ng isda, saan po? Di ba sa Nineveh? So, sa buhay po ni Jonah, makaka-relate din po tayo eh. May mga calling po tayo na ayaw po natin, mga tinatakasan po natin na calling, kahit na ilang beses po siyang sinabi through the man of God, through the word of God, or minsan si God pa mismo yung nagre-reveal sa atin na ito yung calling natin. Nagiging Jonah din po tayo na we tend to say no dahil ayaw natin yung calling na yon, dahil ayaw natin yung makakasama natin, or hindi talaga natin desire yung calling na yon, hindi siya tugma dun sa passion natin. Kaya lumalayo tayo sa calling na yon. Pero katulad po sa buhay ni Jonah, lagi tayong nire-redirect ng ating Panginoon. Kahit ano po ang way ng Panginoon para lang ma-redirect tayo ng Panginoon dun sa calling niya. Kahit na gano'n man po tayo kalayo, gano'n man po tayo mag-say no sa ating Panginoon, dadating at dadating po yung point sa buhay natin na, ay nga po, babalik tayo dun sa calling ng Panginoon, katulad ni Jonah, di ba po? Kahit na sobrang layo na niya, opposite na siya sa Nineveh, still, after 3 days and 3 nights, napunta pa rin po siya sa Nineveh at nagawa niya po yung calling ng ating Panginoon. So, yun po yung number 1 po natin, denial response. So, pangalawa naman po na response is the incompetent response. Pag sinabi po nating incompetent, ang meaning po nun, not having and showing the necessary skills to do something successfully. So ito daw po yung response na ang binabato po natin, ay Lord, di ko po kaya yan eh. Ay Lord, iba na lang, parang mas kaya nila yan. So ang example po natin dito na character is si Moses. Basahin po natin sa Exodus 4, chapter 4, verse 10 to 13. Sabi po ni Moses, "But Moses pleaded with the Lord, 'O Lord, I'm not very good with words. I never have been and I'm not now. Even though you have spoken to me, I get tongue-tied and my words get tangled.' Then the Lord asked Moses, 'Who makes a person's mouth? Who decides whether people speak or do not speak, hear or do not hear, or see or do not see? Is it not I, the Lord? Now go, I will be with you as you speak, and I will instruct you in what to say." But Moses again pleaded, "Lord, please send anyone else." So ito pong time na to, tinawag po si Moses to lead the Israelites out of Egypt from slavery. And ayun nga po, ang dami pong binigay ang Panginoon na instruction, ang dami pong binigay ng Panginoon na ways para, ayun nga po, paniwalaan siya ng mga Egyptians para ma-lead out niya. Kumbaga, ang dami ng plans ng Panginoon if ever na hindi pumasok yung plan A, plan B. So, laging meron pong binibigay ang Panginoon sa kanya. But still, ito po yung naging response ni Moses. Sabi po niya dito, "Lord, please send anyone else." Ayaw niya po kasi ano po yung naging dahilan niya? I get tongue-tied and my words get tangled. So, ang binato niyo po dun sa calling ng Panginoon para lang maka-know siya or kumbaga iba na lang piliin, is binabato niya yung weakness niya. Na Lord, hindi ako appropriate dun sa calling mo eh. Parang hindi ako yung deserving na tao na iligay mo dyan eh. Katulad din po ng nabanggit ni Mami Yam kanina na ito yung weakness ko. Di ba po, lahat po tayo may weakness kasi tao lang po tayo. Pero ang calling po ng Lord natin, lagi po siyang labas dun sa comfort zone natin. Yung kailangan talaga natin i-face yung weaknesses natin. Pero katulad po sa buhay ni Moses, kahit na ang dami niya pong binigay na weaknesses sa Lord, ang dami niya excuses, still po, mas nanalo po pa rin ang Panginoon. Nanaig pa rin po yung calling ng Panginoon. Ang nangyari po doon, di ba po, binigyan po siya ng mga kailangan niya, ng kasamahan niya. Ganon din po sa buhay natin. Di ba po, katulad po ako, yung una ko po is,
yun nga po, tinatawag po ako na mag-lead sa tao. Maging yung ibang sa worship team din po. Di ba, may iba po silang history na mga nakatago lang sa bahay, ayaw makipag-usap. Lalo na si Kuya Alvi, lagi niya pong tinetestify sa amin na siya po yung takot na takot makipag-usap, parang magtatanong lang, parang ayaw na ayaw niya. Pero nandito siya ngayon sa stage, nagli-lead din ng tao, nagsasalita din sa Word of God. And ayun po, kumbaga ganun din po tayo sa buhay natin. Kumbaga yung mga calling natin, nire-require talaga tayo na lumabas dun sa comfort zone natin. Pero ayun nga po, kahit na i-excuse pa man po natin yung mga weaknesses natin, hindi pa rin enough yun para sa Panginoon. And ayun nga po, lagi pong nandun yung, katulad po kay Moses, sinamahan niya po katulad po sa buhay ni Moses, sinamahan po siya ng Panginoon dun sa calling niya na yun. Kaya po, ayun nga po, nagkaroon ng courage si Moses na tapusin yung calling na binigay sa kanya ng ating Panginoon. So, yun po yung number 2 po natin, the incompetent response. So, wag po natin hayaan na, ayun nga po, yung weaknesses natin yung maging dahilan bakit hindi tayo magamit fully ng ating Panginoon. Kasi, ayun nga po, ang sabi nga po ng Panginoon, di ba, hindi po siya gumagamit ng great people. Mas ginagamit niya po yung mga taong hindi niya, kumbaga yung mga taong akala ng mga tao na hindi magiging great, hindi kayang gawin to. Minsan gumagamit ang Panginoon ng mga taong hindi masyadong nakikita. Kasi yun nga po, doon po makikita talaga ng tao yung kadakilaan ng ating Panginoon and yung grace po ng Panginoon sa buhay nila. And yun po yung ating pangalawa. Pangatlo po, ang pinaka-last po na response is the willingness response. So when we say willingness or willing, it means readiness, prepared, and initiative po yung isang tao na yon. Example po natin dito is si Isaiah. Buksan po natin ang ating Bible sa Isaiah chapter 6 verse 8. Sabi po dito, "Then I heard the Lord asking, whom should I send a messenger to these people? Who will go for us?" I said, "Here I am, send me." So ito po yung time na to, ang sabi po dito, "Then I heard the Lord asking." Sabi, ang tanong po ng Panginoon, whom should I send as a messenger to these people? Who will go for us? So di ba, nung nabasa ko po to, parang si God, nagkaroon siya ng question kung sino yung gagawin niyang messenger. Kung iisipin natin si God, He is powerful, di ba po? Di ba, ang sabi po sa Bible, kung wala pong mag-worship sa Kanya, kahit yung stones, kaya niyang gawin na magpuri sa Kanya. Pero dito nagtatanong ang Lord na parang imposible na makahanap siya, di ba po? Pero ang totoo naman, kaya po ng Panginoon mag-command ng angels, kaya mag-touch ng heart ang Panginoon kung sino yung gagamitin niya dito. Pero nagtanong pa rin ang Panginoon, sino daw po yung papadala niya? Sino daw po yung who will go for us? Kasi gusto po ng Panginoon yung may taong willing na mag-say na, "Lord, here I am, send me." And ganun po yung puso ni Isaiah. Nung nakita niya po na nagtatanong po ang Panginoon, naghahanap po ng Panginoon, gusto ni Isaiah na siya yung maging answer doon sa calling ng ating Panginoon. Gusto ni Isaiah na, ayun nga po, mag-serve sa Panginoon. Nandun yung willingness niya, and katulad nga po nung na-share ni Pastor Gab kagabi po sa feeding, may initiative po siya. Once na willing ang isang tao, laging nag-i-initiate yan na, "Ay, ako gagawa niyan, ako na po dyan." Kumbaga, kung pwede, siya lagi ang frontliner sa lahat ng gawain. Basta nandun yung willingness sa puso natin. So, ganun po yung naging response ni Isaiah exactly, kumbaga, si Isaiah, hindi naman siya yung kinakausap ng Panginoon directly Pero siya yung nag-volunteer na mag-serve sa Panginoon, na gumawa ng will ng Panginoon. And, ayun nga po, yun po yung nais ng Panginoon na makitang response sa bawat isa, na makuhang response sa bawat isa once we are called, na kahit na nagtatanong pa lang siya kung sino ang pwede dito, is nakataas na po agad ang ating mga kamay. At yung mga puso po natin is handa na po na sabihin na, "Lord, here I am, send me." And ayun nga po, we will be surprised din po at just how willing the Lord is to use those who are available and usable sa Kanyang calling. Kaya po, kung willing po tayo na gawin yung calling ng ating Panginoon, surely po nandun po yung provision ng Panginoon, and truly po pati yung grace ng Panginoon, nandun din po na mararanasan natin na kahit gaano kahirap po yung calling na yon, kahit na feeling natin, yun yung
outside comfort zone natin, nandun na yung weakness natin, ayaw natin ng mga tao, makakasama natin, still magagawa natin yung calling ng Panginoon dahil ayun nga po, nandun po yung willingness natin to serve God, na ayun nga po, nakatatak po sa puso natin na yung purpose natin dito sa buhay natin is to obey God and to do yung calling ng ating Panginoon. So, ayun po, let us pray na maging katulad po tayo ni Isaiah, na yung response po natin sa bawat calling ng ating Panginoon, na ayun nga po, ang sabihin po natin, here I am, Lord, send me. Lord, here I am willing to serve you. Here I am willing to obey you. Lord, here I am willing to worship you. Kung ano man po yung ipapagawa sa atin ng Panginoon, Lord, here I am willing to be used by you. Yun po yung maging prayer natin, maging prayer po ng ating puso natin once we are called by God. So, sa conclusion po natin, so, sabi ko po dito, our callings are not easy. Our callings are not easy. So pati po, di ba, kahit sila Jonah, sila Isaiah, sila Moses, hindi naman po madali lahat yon kasi ayun nga po, katulad po na nabanggit ko kanina, labas lagi siya sa comfort zone natin, may challenges siya lagi. Kumbaga may kakaharapin tayo sa point na parang mahihirapan tayong gawin yon, parang paano natin sisimulan, ganyan. Pero ayun nga po, by God's grace, kailangan, by God's grace po, malalagpasan po natin lahat ng calling na yon. So, people of God that were called became great men because of God's grace. Lahat po yon, sila Moses, naging great men of God dahil po, by God's grace nga po, nalampasan nila yung calling na yon. And ano po ba yung God's grace? It is the undeserving power, kindness, and favor na nare-receive natin sa ating Panginoon. So, ang Panginoon, once na tinawag niya po tayo, hindi niya po tayo hahayaan na, sige, solo flight ka na dyan. Dahil nilagay kita dito, ay sige, ikaw na bahala maghawak ng church na yan. Dito naman ako sa kabila. Hindi ganun ang Panginoon. Katulad ng pagsama niya po sa bawat tao po sa Bible, dun sa calling na ginagawa nila from God. Ganon din po ang gagawin ng ating Panginoon sa atin. Sasamahan niya po tayo dun sa calling na binigay niya po sa atin. And ayun nga po, mararanasan natin yung grace ng ating Panginoon. And sabi po doon, undeserving. So hindi po natin deserve. Di ba sabi po dito sa team verse natin, sabi, He did this not because we deserved it, but because that was His plan from the beginning of time. So, ito pong nararanasan nating grace na calling from God, hindi po yun ibig sabihin na, kasi may iba pag tinawag na pastor, parang, ay, pang pastor talaga kasi ako, parang, ang taas na agad ang tingin, na parang, ayan, deserve ko talaga maging bishop, mga ganon. Pero ayun nga po, ang sabi po dito, ang calling ng bawat isa, hindi dahil po sa sarili nating kakayanan, sa bawat skills natin. Kumbaga, napaka-undeserving natin dahil nga po sa kasalanan natin. Pero, by God's grace, yun po yung nagiging dahilan bakit deserving po tayo sa lahat ng mga bagay na yun, sa favor ng Panginoon, sa calling ng Panginoon. Kaya po, sa bawat calling po natin, especially po dun sa mga naka-receive na po ng calling nila, and nahihirapan po silang tanggapin po yung calling na yon, let us ask for God's grace. Na ayun nga po, tulungan tayo to strengthen us, to equip us dun sa calling na binigay sa atin ng Panginoon. And let us ask for God's guidance, lalo na sa presence niya, ayun nga po, nasamahan tayo sa paggawa po ng calling na yon dahil hindi po natin kakayanin kung sa sarili lang po natin. Amen? Amen. So, yun lamang po ang aking masishare po sa gabing ito. Ano po ulit yung tatlong response from God's calling? Number 1, denial response. Pangalawa po, incompetent response. And pangatlo po, the willingness response. Etong pangatlo po, ang ipag-pray po natin na, ayun nga po, ang maging response natin sa ating Panginoon. And yun lamang po. Kaya tayo po'y yumuko at manalangin. Yes, Heavenly Father, thank you, God, sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa iyong salita, O God, na bahagi sa oras pong ito, Panginoon, na aming narinig, O God. Lord, tunay nga, we ask, O God, na ang lahat na aming narinig, Panginoon, ay hindi lamang
pumasok sa aming mga tenga, O God, kundi ito po'y tumatak sa aming puso at malakaran namin sa aming buhay, O God. Lord, we pray, O God, na tunay nga, O God, gawin niyo po ang aming puso ay nakatulad ni Isaiah, Panginoon, na once, O God, na kami ay tinawag mo, Panginoon, may pinagawa ka sa bawat isa, Panginoon. Lord, ang maging response namin is, O God, here I am, O God, send us, O God. Lord, tunay nga, Panginoon, ilagay niyo po sa aming mga puso ang willingness, ang initiative, Panginoon, na gumawa, O God, gumampan sa iyong gawain, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, we ask for your grace, for your strength, O God, for your mercy to be with us, Panginoon, sa bawat calling na ibinigay niyo po sa bawat isa, Panginoon. Na tunay nga, O God, magawa namin to, O God, only to give glory to your name alone, O God. Tunay nga, Panginoon, salamat sa bawat isa, Panginoon, sa pagpili sa bawat isa para sa iyong kaharian, O God, at kaluwalhatian, Panginoon. Sa iyo po ang aming papuri, ang aming pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. So, I pray na, and let's aim to have that number 3, willingness response even through our giving. Amen po ba? Dadako po tayo sa ating offertory. And before that, pwede po ba nating i-flash sa screen yung 2 Corinthians 9:7? Hello? Sabi po dito sa 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen. Sabi nga po ulit, cheerful giver. Ayun. Lahat po ba tayo ay full whenever we give our tithes and offering? Amen. Ayun nga po, bago po tayo magpatuloy dyan, anong month po ba ngayon? Feb. Hello? Ano po ang sinaselebrate natin this month? It's, ano po? Love. Tama. It's a love month, ika nga. So, whenever we love somebody, di po ba, nagbibigay tayo? Amen? Hindi tayo bibigay na reluctantly or bibigay ba ako dito? Pero mahal mo yung tao, ha? Di ba po, pag nagbibigay tayo, we give with a cheerful heart. Gusto natin, excited tayo. Hindi natin na-feel na forced tayo magbigay. Hindi siya para compulsive, kumbaga. Hindi tayo required, pero ginagawa natin because we love the person. Tama po ba? Most especially sa Panginoon, dapat doble po yun. Dahil kung mahal natin ng Panginoon, hindi tayo hesitant magbigay sa Kanya. Hindi natin i-withhold yung mga meron tayo para hindi natin ibigay sa Panginoon kung ano yung gusto natin or nararapat na ibigay sa Kanya. Because most of the time, we feel like yung tithes and offering natin, it's a requirement. Kaya minsan nafo-force tayo, ano ba yan, bibigay ko ba to? Kasi we feel, maybe, we don't love God that much. Kasi kung nagbibigay nga tayo sa husband natin or sa mga pamilya natin, sa boyfriend, di po ba, ay, excited ka ibigay yung gift mo, di ba? Hindi mo na nga pinapabukas, binibigay mo na agad ngayon eh. Tapos open mo, di ba po ginagawan pa natin. So, that kind of heart, yung cheerful heart, whenever we give to someone, yung ibigay natin sa Panginoon will be much or more than that. Kasi ganun yung gusto ng Panginoon eh. God loves a cheerful giver. So let's aim whenever we give to the Lord, let's be excited. Let's have that kind of heart that is not yung forced or napipilitan lang tayo. But you know, pag sinabi ng Panginoon naman is, if God challenges us, He also rewards us. Tama po ba? So yun po, let us all prepare our tithes and offering and let's pray po. Yes, Father, thank you very much, Panginoon. Thank you, Father God. Almighty Father, we thank you, O God, for
each and every one of us, O God, na nandito sa gabing ito, Panginoon. Thank you, O God, for giving us again this opportunity, Panginoon, to give to your kingdom, Panginoon. Lord, we ask, O God, that you search our heart, Panginoon. You change our hearts, Panginoon, to have this cheerful heart, Panginoon, to give to your kingdom, Panginoon. Not hesitant na magbigay sa inyo, Panginoon, but to have that excitement, Panginoon, na magbigay sa inyo, Lord. Lord, I pray, O God, na sa bawat puso na magbibigay sa gabing ito, Lord, kayo po ang magbalik sa kanila, Panginoon, that kayo po, Panginoon, ang mag-show Lord, sa buhay nila, that you are faithful, Panginoon, that they won't lack anything, Panginoon, but they will live in abundance, Panginoon, in all aspects of their lives. Lord, we thank you, O God, and we give you all the glory, the praises, and honor, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise. Amen. So, sa atin pong mga ilang announcement, ayan po, so sa atin pong, ang lamig nga dito. Ano po ating announcement? Can we flash it? Ayan po sa Friday po, soaking natin via Zoom. Ayan po, 7:30 p.m. So, Wilfredo Remolador Jr., ang ating soaking. Hindi na tayo magtatanong kung sino ang worship, praise. So, atin pong tinig ng pag-asa every Tuesdays and Thursdays po ng 7 p.m. sa atin pong J Blue page. Makikita po natin doon. Praise. Bakit po ang ating mic ay nagpuputol-putol? And next po, wala na? Okay po. So, another announcement po natin, ang ating pong youth fellowship sa darating pong February 18. Saturday po yon. What time, Ate Doors? 8 a.m. po ang registration. It's only 20 pesos. Sa lahat po ng mga youth, we're inviting you to come na, yun nga po, we believe that the Lord has something prepared for you po. Kaya nagkaroon po tayo ng ganitong event or activity. So we're inviting po ang ating mga kabataan to come and join our youth fellowship ngayon pong February 18. Ayan po, 8:30 a.m. ang start po ng praise. Ang start po ng program is 9 a.m. Praise God. Hallelujah. Oy, ang ating mic. Ang lobat na ba ito o nagsasabi na napalitan siya? Ha? Full charge to. Okay. Paramdam na baka daw natapos niya na yung time of service niya. So, nanonood po ang good evening po, good morning pala sa ating Rev Stella and Bishop. Yan po, nasa Virginia pa rin po sila. Praise. Nanonood po sila ng ating live streaming, maging sa atin po mga kapatid at magulang na bahagi po natin ngayong gabing ito. So sa mga nasa live streaming po, magandang gabi po. At alam ko po, lahat po tayo ay pinagpala ngayong gabing ito. Amen, through the Word of God. Sabi nga po, let's just not pray to be willingly, yun nga po, yung katulad yung shinare ni, but not, let's pray, but let's act on it. Sabi nga po, the Lord is looking for not those who are able, but are willing to obey Him. Bago lang po tayo mag-closing prayer, ako na yung magta-testify in behalf of, sa pamilya ni Marina. Alam niyo po ba, nakakatuwa, nung pong linggo, after po ng service, lumapit po sila sa akin. At nagpa-pray po. Sinabi po ni Marina na may instruction po ang Lord sa kanya na yun nga po, kumbaga may pinagagawa po si Lord sa kanya. At hindi lamang po siya, silang buong pamilya. At yun nga po, alam niyo po nakakatuwa, sabi nga po, hindi po tumitingin si Lord kung ano ang estado ng buhay natin. Kung mayaman ka, mahirap ka, may pinag-aralan ka o wala,
ang tanong lang po lagi ni Lord, susunod ka ba? Alam niyo po ba, ang instruction ni Lord kay Marina ay tinanong po siya ng Panginoon, kung meron ka. Lahat po tayo kay wala, tuloy na nagpaalam. Kilala natin lahat si Marina. Tama po ba? Ang kanyang pamilya. Praise, ayan. Kilala po natin sila. Kumbaga, kung i-assess po natin, kumbaga, sila yung dapat nating tulungan. Sila yung dapat na makareceive ng tulong. Pero po ano ang direction po ng Panginoon sa kanila? Sila po yung magbigay kung anong meron sila. Tinanong po siya ni Lord, anong meron ka? Ang sagot niya lang po, Lord, yung mga lumang damit na meron, yung mga bata. Di ba? Yung parang, yung mga lumang gamit na nasabi niya nga yung, ang naging response niya sa Lord, kung ano yung mga pwede kong ibigay, ibibigay ko. Nakakatuwa po, no? That obedient heart to the Lord. At yun nga po, because of their obedience to the Lord has blessed them. May ginamit po si Lord na para pagpalain po sila ng half kaban na bigas. Alam niyo po ba, to my surprise, yung mga post po ni Marina nung nakaraan, kung friend niyo po siya, Dennis Magnayi po ang kanyang ginagamit, even yung binigay po ni Lord sa kanila na bigas, binigay, hindi lang mga damit yung binigay nila at pinag-pray yung mga taong pinuntahan nila, pero yung natanggap nilang blessing, they were willing to give it away. Alam niyo po ba minsan, talagang gagamit si Lord ng mga tao that, yun nga, katulad nung nabanggit ni Mike kanina, actually, it's also biblical. Sa mata ng mundo, kumbaga ang gagamitin ni Lord sa mata ng tao, mga mangmang. Pero sa harap niya, yun yung mga matatalino, yun yung mga grabe yung grace ni Lord sa buhay nila. So, I pray na maging challenge po to sa atin. Let's not just pray. Kasi pwede tayo mag-pray hanggang next year, hanggang the following year, di ba? Pero kung wala po tayong gagawin, if we will step our faith, sabi nga po, faith without action is dead. Kahit na sabihin mong ang taas-taas ng pananampalataya mo, but you will not do something, it's useless. Di ba po? Patay pa rin ang pananampalataya natin. Kaya ang kailangan po talagang hakbangan po natin. Let's be willing enough to obey what the Lord is saying to us. Amen po ba? Kaya I pray sa gabi pong ito, lahat po tayo, kumbaga, ma-challenge na hindi po tayo manatili kung nasan tayo. Katulad po na shinare sa atin ni Mai, talaga pong yuyugyugin tayo ni Lord. Aalisin ka sa comfort zone mo. Kasi bakit po? Sabi nga po kaya, sabi ni Apostle Paul, when I am weak, I am strong. Diba? Bakit? Kasi po, pag wala tayo sa comfort zone natin, tanging aasahan natin ang Diyos. Amen po ba? At doon natin makikita ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kalwalhatian. Kaya pupurihin ng Panginoon ngayong gabing ito. I pray and I believe na ang bawat isa po sa atin ay na-stir up ang puso na talaga pong kumbaga maging willing and obedient enough to the Lord na kahit anong sabihin ng Panginoon, wala na tayong, Lord, pero, baka, what if, ganito, ganyan, wala na pong ganun. An obedient heart is what God requires to us. Amen po ba? So sa gabi pong ito, tayo po ay tumayo at tayo po ay dadako sa atin pong huling pananalangin. So purihin po ang Panginoon na tunay nga dakila po ang ating Diyos. Siya ay tapat at siya po ay mabuti sa bawat isa sa atin. May pagkakatawag po siya sa bawat isa and I believe na lahat po tayo may portion po sa Panginoon. So, tayo po ay umawit ng ating huling pag-awit sa Panginoon at pangungunahan po tayo ni Sister Shirley sa ating pong closing prayer. Sa iyong papuri at pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian
Diyos, marami pong salamat sa gabing ito, Lord God. Sa katagumpayan po ng gawaing ito, Panginoon. Marami salamat, Lord God, sa pamamagitan ng gawaing ganito, Panginoon, na pinapaalalahanan mo kami, Panginoon, sa mga bagay na nakakalimutan na namin para sa gawain namin para sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord God, sa kabutihan mo sa aming mga buhay, Lord. At sa mga taong naririto, maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat dinala mo kami sa lugar nito ngayong gabi, Panginoon, upang marinig ang iyong mga salita, Panginoon, at ang iyong mga pangako sa amin. Maraming pong salamat, Lord God, sa naghatid ng iyong salita, Lord God. Pagpalain mo po siya, Panginoon, siksik-liklik at umaapaw, Panginoon. Bagamat, Panginoon, nag-iisa po siya sa kanyang buhay, hindi naman po, alam namin, Panginoon, hindi mo rin siya pababayaan, Panginoon. At bigyan mo po siya ng knowledge and wisdom, Lord God, na madagdagan ng kanyang karunungan, Lord God, na makapagturo pa ng iyong mga salita, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God, sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. At kami po'y samahan mo muli sa aming kanilang tahanan, Panginoon, ng maluwalhati, Lord God. Marami pong salamat, Lord. In Jesus' name we pray, Amen.